Kumusta mga kaibigan? Samahan niyo ako at kilalanin natin ang mga tao ng Pataw, lalo na ang mga PTA, guro at pati na rin yung principal ng San Jose Elementary. Ang Barangay Pataw ay nasa Bantayan Island ng Cebu, Philippines. Para makarating dito, kailangan niyo sumakay ng eroplano sa Honolulu papuntang Maynila, isa pang eroplano mula sa Maynila papuntang Cebu Island, isang bus na halos 5 oras para makapunta sa terminal, sasakay ka ng isang ferry para makarating sa Bantayan Island, tapos sasakay ka pa ng isang bus para makarating sa napakamagandang San Jose Elementary kung saan nakilala ko talaga ang mga tao ng Pataw. Ang Isla Bantayan ay kilala dahil sa kanilang puting buhangin na tabing dagat. Makakahanap ka ng maraming magandang kabibi. Mayroon paglilibot ng bangka kung saan pwede ka island hopping at pwede rin kayo mag-picnic sa mga bahay kubo ng iba't ibang mga isla. Ang Bantayan, gaya ng buong Pilipinas, ay mayroon ring malaking kasayahan habang Holy Week. Halos lahat ng mga tao ng Isla Bantayan ay pumunta sa bayan para sumimba at makita ang prosesyon. Pero kahit gaano man kaganda ang mga pwedeng puntahan at gawin sa Bantayan, mas napamahal ako sa mga tao, lalo na sa Pataw. Welcome to Barangay Pataw. Welcome to San Jose Elementary School. We are happy to have you with us. Sa Pataw, nakilala ko ang mga estudyante sa elementary at high school, ang mga magulang ng mga bata na parte sa PTA, mga guro ng San Jose Elementary, pati na rin ang punong guro. Lahat sila may mga magaling na talento, maalaga, masipag pag nagtatrabaho, pero alam din kung paano magsaya. Pero ang pinakamahalagang na kalidad na ipinakita nila sa amin ay ang pagtanggap nila sa mga estranghero tulad namin sa kanilang paaralan at tinuring kaming parang kanilang mga pamilya. Hi! Ako po si Maria Lilet Santillan Mata, nakatira sa Barangay Pataw, San Jose. No work, only in sa bahay. Sa bahay namin. Babysitter sa isang anak, babae. Hobbies niyo ho? Hobby? Hilig, yeah. Volleyball. Volleyball. Ganun na. Wala na. Ako po si Janice Dispaviladero Mata, nakatira sa Upper Pataw, Bantayan, Cebu. Isa po akong guro sa San Jose Elementary School. Nagtuturo po ako ng grade 3. Ang hobby ko po ay chess. Yan lang po. Thank you. Ako po ay si Mrs. Marjorie Amaro. Nakatira po sa Upper Pataw, Bantayan, Cebu. Then, nagtrabaho bilang guro sa pangalawang baitang. Ang mga hobbies ko po ay marami. Katulad na pagguhit or drawing, landscaping, planting, especially mga flowering plants, trees, gardening. I like also dancing. Masayahin talaga ang mga tao ng Pataw. Ang hirap isipin na mahigit ng 2 taon nang lumipas nung sila ay tinamaan ng isang malaking trahedya. Noong Nobyembre ng 2013, ang Pataw ay naging isa sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Tumama ang mata ng bagyo sa Bantayan Island sa Cebu, alas 10:40 ngayong umaga. Inaasahang magla-landfall muli ang bagyo sa Panay Island bago mag-alauna ng hapon. Nakataas ngayon ang Public Storm Warning Signal number 4. In-interview ko yung punong guro sa San Jose Elementary, si Ma'am Judah, tungkol sa naramdaman niya nung trahedya bilang isang punong guro at bilang rin isang ina. Sinabi niya, nung oras na yun, kinakabahan at natatakot siya. Wala siya sa isla, kaya naiwan sa Bantayan yung pamilya niya. Inisip niya yung paaralan dahil automatic evacuation center yun ng mga pamilya ng Barangay Pataw. Kailangan niya magpadala ng mensahe sa mga guro upang makapaghanda, kaya lang wala lahat ang signal, kaya lahat pinagdasal niya na lang sa Panginoon na sana ligtas lahat ng mga tao at pamilya niya.
Nung parating na siya sa Bantayan Island, nakita niya kung anong itsura ng mga bahay. Napaiyak siya ng patago dahil sira lahat ng mga gusali, bahay, mga malalaking kahoy at mga nyog. Wala na lahat, mahirap ka man o mayaman, nakita niya pantay-pantay na ang lahat dahil biktima silang lahat. Pumunta siya kaagad sa San Jose Elementary School. Handa na siya sa mga sira na makikita niya pero iba talaga ang hagupit ng bagyo. Hindi niya inaasahan na 90% ng facilities nila sa school ay biglang wala na. Sira at yung mga building gumuho. Buti na lang safe lahat ng mga teacher at mga pamilya na tumuloy sa mga gusaling yun sa paaralan. Nagsiksikan na lang daw silang lahat sa naiwan na isang gusali. Bilang isang principal, unang pumasok sa isip niya ay ang madaling solusyon para maibalik ang mga estudyante kahit na kung anong mang barong-barong na pwede nilang masilungan. Sa panahon niyon, hindi lang para sa mga estudyante ang naisip ni Ma'am Juda dahil halos lahat ng pamilya na nandoon sira lahat ang mga bahay. Hindi nila alam kung paano magsisimula at kung paano ipapaliwanag sa mga estudyante kung saan sila magpapatuloy ng klase kasi lahat ng kagamitan wala na. Ang ginawa na lang nila ay naggawa ng mga temporary shelter classroom na gawa sa kahoy at kawayan na pinagtagpi-tagpi ng mga magulang na tumulong din sa mga guro. Lahat nagtulungan. Nangyari sa Yolanda, na-shock ako. Tapos, yung anak ko at saka yung asawa. Nagtutulungan kami. Kasi yung bahay namin, mas nasira ni Yolanda. Tapos, natapos na yung Yolanda. Okay na. Pero, ngayon sa bahay namin sa lupa na tinirahan namin, hindi na kasi ipamalik yung bahay niya nasira. Hindi na pwede kasi. Nakalungkot. Kasi, ano kayo papaalisin. Dahil no build zone. Dahil papaalisin na kami doon. This coming December 31, 2016. Yun. Nung natapos ng yun, okay na yung eskwelahan dito sa elementary, maganda. Okay na. Yun lang ang nasabi ko sa nangyaring Yolanda victim. Thank you. Kisa nung bagyong Yolanda, hindi namin in-expect na dumating ang ganong kalakas na bagyo dahil lahat ng mga bahay ay nasisira. Maraming mga bahay na nasisira. Pasalamat nga ako dahil ang bahay namin ay hindi ganong nasira. Yung mga atip lang ang kinuha ng mga hangin. At pagkatapos nun, for God's sake, tinulungan niya kami na makabangon ulit. Kaya pasalamat din kami dahil walang buhay na nadamay dito sa amin. At itong paaralan namin, maraming nasisira. Lahat ay na damage talaga ng Yolanda. At dahil sa mga donors na may mga pusong na tumutulong sa amin para makabangon. Sila ang nagbibigay para makapag-aral uli or makapagturo uli ang mga guro at ang mga bata ay makapag-aral sa magagandang mga classrooms. Kaya nagpapasalamat kami sa mga donors at sa mga dumating pa nga ng mga donors. Binigyan talaga kami ng mga biyaya ng Panginoon dahil kung hindi niya kami tinulungan, hindi sana kami makabangon agad. Noong panahon ng bagyo, Yolanda, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi maganda naman ang pundasyon ng bahay namin.
Pero yung sa mga kapitbahay namin talagang sirang-sira. Totally talaga. Nakita namin kung paano sila ninano ng bagyo. Tapos, pagtapos nun, pinuntahan namin isa-isa. Talaga nakakaawa. Yung mga bata nakakaawa talaga. Napakainit sa gabi, gabi't araw. Then, ang ginawa ko, binigyan ko sila ng libreng tubig sa amin dahil meron kami tubig kahit kunting patak. Nakakatulong talaga sa kapitbahay namin. Pero hindi kami kapitbahay na namatay talaga kasi natabas yung na ano yung paa niya, ang dugo ay hindi na control, kaya ikinamatay niya. Tapos, nang pumunta ako sa paaralan namin, yung classroom ko, meron pa nanganak dyan. Salamat ng Panginoon na at mabait siya. Kasi safe yung pagkakaanak niya. Then, pagkatapos nun, hindi namin expect na napakaraming tulong na dumating. Napakabait talaga ni Lord kasi hindi namin expect yun. At sa ngayon, marami ng tulong natanggap dito at nakatulong ito talaga ng malaki sa paaralan namin dahil binigyan kami ng maraming classroom. Sobra na nga yun ako kung isipin. At sana may marami pang pagkakataon na kami ay matutulungan sa anumang kahit sa anong paraan. Salamat! Dahil sa trahedya na yun, napunta ako sa Bantayan at nakilala ko ang mga tao ng Pataw. Sa isang linggo dito, gumawa kami ng basketball court at volleyball court para sa eskwela na ginagamit na nila ngayon. Tinulungan rin namin sila gumawa ng isang birthing clinic para sa buong barangay. Habang nagtatrabaho kami, kahit man gustong-gusto ng mga guro, PTA at pati na rin ng mga estudyante tumulong sa amin, mayroon din silang kailangan tapusin. Pero kahit na hindi kami tinulungan sa trabaho, nandun palagi sila para suportahan kami. Sila ang nagluluto ng umagahan namin, pagkain namin nandun sila, pag break time o pagtapos ng trabaho nandun din sila. Umaga hanggang gabi nandun sila palagi para sa amin. Masaya ako na nakilala ko sila kasi marami rin silang tinuruan sa akin tungkol sa buhay at sa pagiging isang Pilipino. Dahil huling araw na namin doon, tinanong ko sila kung may isang mensahe o gusto nilang sabihin na asal, aral o leksyon na importante na mauwi ko pabalik dito sa Hawaii at ituro ko o ipakita ko sa ibang mga tao. Ito ang masasabi nila. Mag-aral kayo ng mabuti dahil yan lang ang gift na binigay ng mga magulang sa inyo. Katulad ko, nakatapos ako. Nagpasalamat ako sa nanay ko at sa katatay ko. Bigyan ako nila at pinatapos nila ako kahit Sana tutulong din sila sa mga Pinoy na nangangailangan. At sana ipagpatuloy nyo rin ang inyong pag-aaral. Makatapos kayo ng inyong gustong kurso. Sana tutulungan kayo ni Lord na bigyan kayo ng mahabang buhay at ang inyong magiging masaya sana kayo ang membro ng inyong pamilya. Mga kaklase ni Stephanie, mag-aral kayo at i-enjoy lamang ninyo ang inyong buhay dahil pag matutupad ninyo ang inyong mga pangarap, mas lalo kayong magiging masaya. Maraming salamat, Steph. Bye-bye! Ipagpapatuloy nyo lang ang buhay, enjoy nyo lang ang life. For me, life is short, so dapat i-enjoy natin yun. Nabigay na ni Lord sa atin. At kung may time tayo at mayroon tayong mga resources, pagpatuloy nyo lang yung mga mabuting gawain nyo sa ating kapwa. Salamat! Thank you! Bye! Halos hindi mo maramdaman na ang community na to ay nakaranas ng isang malaking trahedya. Maliit na bagay lang ang ginawa namin para sa kanila, pero ang trato nila sa amin, napakamaganda.
sinabi ko sa kanila na sobra-sobra ang pagtanggap at pagmamahal nila sa amin. Kung sila nagpapasalamat sa amin sa ginawa namin para sa kanila, ako mas nagpapasalamat dahil maski na hindi kami kilala, itinuring nilang parang parte ng pamilya nila. Inalagaan nila kami. Ang mga tao ng Pataw ay mga masayahin na tao sa kabila ng lahat ng malungkot na nangyari. Sino mag-aakala na ang mga tao na nakaramdam ng sobrang kalungkutan ay magtuturo sa akin kung paano maging masaya? Kaya mga tao ng Pataw, salamat.